Attention all cars. Blue Buick Coupe, George Foster driving. Wanted for bank robbery. He's dangerous. Be careful. Say something. Whatever you are, I love you. I can't stop now. Kumusta mga kaibigan? Sa video na ito, sisilipin natin ang makulay, ngunit madilim na kwento ng buhay ni Brenda Marshall, isang tanyag na aktres noong 1940s na ipinanganak sa Pilipinas. Alamin natin ang kanyang pag-akyat sa kasikatan, ang kanyang personal na mga laban, at ang kanyang unti-unting paglayo sa spotlight ng Hollywood. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Brenda Marshall ay ipinanganak bilang Ardis Ankerson noong Setyembre 29, 1915 sa isla ng Negros, Pilipinas. Ang kanyang mga magulang ay mga Swedish at ang kanyang ama ay namahala sa isang malaking plantasyon ng asukal malapit sa Bacolod. Isang trahedya ang dumating sa kanya sa edad na 10 nang pumanaw ang kanyang ina. Dahil dito, si Ardis at ang kanyang kapatid na si Ruth ay ipinadala sa Brent School sa Baguio para mag-aral. Makalipas ang ilang taon, inilipat sila sa San Antonio, Texas, upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Noong 1939, nagbago ang kanyang pangalan sa Brenda Marshall at pumasok sa mundo ng pelikula sa Amerika. Ang kanyang unang malaking pelikula ay The Seahawk, 1940. Kung saan siya ang leading lady ni Errol Flynn, isa sa pinakasikat na aktor noong panahong iyon. Dahil sa kanyang kakaibang ganda at husay sa pag-arte, agad siyang sumikat bilang isang promising na actress sa Hollywood. Nakilala rin siya sa kanyang pagganap sa Captains of the Clouds, 1942, kasama si James Cagney, at The Constant Nymph, 1943. Sa kabila ng kanyang tagumpay, kapansin-pansin na hindi niya nakuha ang karaniwang mahabang karera tulad ng ibang mga kasabayan niya. Sa likod ng kamera, si Brenda ay nagkaroon ng komplikadong personal na buhay. Siya ay unang nag-asawa kay Richard Gaines noong 1936, ngunit sila'y nagdiborsyo noong 1940. Makalipas ang isang taon, nagpakasal siya kay William Holden, isang rising star sa Hollywood. Ang kanilang pagsasama ay puno ng tensyon at kontrobersya, partikular na sa patuloy na mga isyu ng pag-aaway at pagtataksil. Bagaman sila ay nanatiling kasal ng halos 30 years, ito'y isang magulong relasyon na nauwi rin sa diborsyo noong 1979. Ang relasyon na ito ay malaki ang naging epekto sa karera ni Brenda dahil mas pinili niyang mag-focus sa kanyang pamilya kaysa sa kanyang propesyon. Matapos ang kanyang kasal kay Holden, unti-unting humina ang kanyang karera sa pelikula. Bagaman, gumawa pa siya ng ilang pelikula pagkatapos ng kanilang kasal, tulad ng Whispering Smith, 1948. Hindi na siya naging aktibo kumpara noong mga unang taon ng kanyang karera. Noong 1950, matapos ang kanyang huling pelikula, tuluyan na siyang nagretiro mula sa pag-arte. Minsan pa siyang lumabas sa telebisyon bilang siya mismo sa isang episode ng I Love Lucy noong 1955. Ngunit maliban dito, tuluyan na siyang lumayo sa limelight ng Hollywood. Sa kanyang mga huling taon, si Brenda ay namuhay ng tahimik sa Palm Springs, California. Nagkaroon siya ng throat cancer na naging sanhi ng kanyang kamatayan noong July 30, 1992, sa edad na 76. Sa kabila ng kanyang paglayo sa spotlight, ang kanyang kontribusyon sa pelikula noong 1940s ay hindi malilimutan. Siya ay isa sa mga aktres na nagbigay kulay sa mga swashbuckler films ng kanyang panahon. Alam niyo ba na si Brenda Marshall ang naging matron of honor sa kasal ni Ronald at Nancy Reagan noong 1952? Isa ito sa mga hindi malilimutang bahagi ng kanyang personal na buhay na nagpakita ng kanyang koneksyon sa mga kilalang personalidad sa Hollywood at politika. At diyan nagtatapos ang kwento ng buhay ni Brenda Marshall. Siya ay isang babae na, sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersya,
ay nakapagtira ng bakas sa industriya ng pelikula. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang buhay sa likod ng kamera ay hindi laging kasing kintab ng harap nito. Salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento mula sa nakaraan. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.